Say hi to my vlog. Yo, what's up? Sige na. Biglang nahiya, walang hiya. Samantala ikaw yung good morning, good morning. Kayo taga-greet ng good morning. Kaya ito yung ano. Morning, morning mga pards. Yan. Hello, hello. Mukhang uulan ngayon mga pards. Nagmotor lang ako kasi namimiss ko na talaga magmotor kasi wala akong kahapon sa DJ DLS Friday night. Shout out to Altitude Digital. Kung gusto niyo palang kumuha ng Insta360 Ace Pro, yung pinakamago nila, sobrang ganda pala nun. Nakita ko yung, kung nakita niyo yung ano, yung vlog ni DJ DLS, mga parts, tingnan nyo, sobrang liwanag. Ang laking diferensya talaga nung GoPro niya before compared dun sa bagong Ace Pro. Liwanag talaga. Kung tayo nga nag 4K resolution tayo sa ano, sa video natin. Tapos yun 1080p pa, di ba? Kaya tayo naka 4K video tayo kasi dahil sa pag nag 360 kasi camera ka, itong Insta360 na camera ko, nagamit ko ngayon, automatic kasi naka 4K to eh. Pero nung nakita ko yung video niya, parang nakakainganyo eh. Kasi nahawakan ko siya kahapon sa altitude. Malaki yung field of view pag yung i-flip mo yung yung screen. Sobrang laking tulong nun, tsaka sobrang clear talaga. Lalo pag low light, sobrang ganda. Kaya ni-request ko sa Altitude Digital na if I could borrow it for a while, at least a week, so I can review it totally, no? So tapos yung review natin, isa-isahin natin. Unahin natin sa battery, of course. Normal na problem ko with mga action camera is the battery. So yun ang unahin natin i-review yung battery, kung hanggang anong oras siya at anong settings, or kung 1080 ba, 4K, kung ilang oras yung battery na ikakatagal niya. Excited na ako kasi bago ako bibili this time, kasi parang ayoko na maging impulsive. Actually, marami nang nakapag-reserve pero hindi pa talaga nila totally na nakuha yung unit. Yung mga nakikita mong sa YouTube mga parts, ano lang yan, pinapahiram lang yan sa Insta360 Philippines. Pero in fact, wala talaga, hindi pa talaga sila nag-purchase. Yung kay Johnny talagang pinurchase niya yan. Ayaw niya ng discount, bibigyan ko sana ng discount, ayaw discount, ganun talaga mga rich kids. Nagbibenta naman talaga ako ng kung ano-ano, hindi lang nila alam kasi na nagbibenta ako. Benta rin ako ng mga accessories ng mga GoPro. Marami akong ganyan na pwede natin makukunan na mas cheaper price siguro. Yun. Pero syempre legit yun, I'm 100% legit. So yun mga parts, kung gusto yung ka-fail ng Insta360 Ace Pro, sabihan nyo lang ako kasi pwede ko naman kayong ipa-reserve, no? Kasi talagang para siyang hotcake ngayon dahil sa low light capability niya. Kasi may AI na siya eh, hindi compared dun sa ibang itong kagaya ng ginawa natin ngayon, 360 itong ginamit nating lens. Hindi compared to this, parang iba yung quality nun, syempre. So, yung brand ng Leica, pag alam niyo yung brand ng Leica mga parts, lang yung parang kotse, yung maliit na camera nun, ang presyo nun parang kotse, ganun kamahal yun. Buti nga mura lang yung sinarge ng Insta360 sa atin for 26,990 yung camera. By the way, kung bibili kayo sa akin, pwede ko kayong bigyan ng discount ha. So yun nga, so kung 26,990, mura yon for a Leica lens. So yun talaga ang nagdala dun, tsaka malaki ang sensor niya. I don't know kung pareho sila ng sensor ng DJI-4 ha, pero ang alam ko almost the same. Kaya maganda siya sa night ride or sa gabi. Tapos ang kagandahan pa doon, binago nila yung mount, no?
yung attachment na magnetic, tapos may locking system parang sa DJI. So again, congratulations to DJ DLS sa kanyang bagong camera na nag-enjoy siya ngayon at pinaplano niya ng binibenta ang GoPro. Yes, suggestion ko talaga na ibenta niya na yung GoPro kasi para at least isang battery na lang yung dadalhin niya, no, pag nagba-vlog siya. Kasi I would probably do the same. Ayoko ibenta tong aking Insta360 kasi kahit paano nakakatulong naman sa akin. Hanggang ngayon mga parts, marami pa rin akong naririnig na problem with VS pala, no? I don't know kung bakit sila nagka-problema sa VS nila. Ako kasi I don't see any problem with my bike. So far happy ako sa kanya. Magtatagal nga sa akin to eh. Nagdadalawang isip ako kung bibili pa ba ako ng isang bike, which is actually simpleng bike lang naman yung gusto kong bilhin. At first gusto ko yung complicated na bike, yung BMW, wala naman tayong pera, diba? So out of the budget, ang gusto ko lang talaga isang adventure bike. Yung tinitingnan ko talaga is yung Venturi. It's a 500cc bike, adventure bike. Ang kagandahan kasi dun sa Venturi, para siyang tawag nito, para siyang BMW 750 na yung paa ko flat-footed ako dun eh. At the same time, magaan lang yung bike. Ang gusto ko talaga dun mga parts, ang gusto ko talaga sa kanya kung ano, tangke niya 21.5 liters yun. Isipin mo na lang kung gaano katagal at kalayo yung mapupuntahan mo niyan. Siguro kahit balikan ka ng Baguio pwede. Alam mo kung bakit? Kasi yung bike na yon almost the same yung fuel consumption niya dito sa dito sa bike natin. Ang fuel consumption nun mga parts is only, minsan yung iba nagiging 25, pero ang normal talaga niya fuel consumption is 20 to 21. So yun yung average niya, fuel consumption niya. Isipin mo na lang kung gaano kalayo yung mapupuntahan mo at 21.5 liters na tangke niya, tapos flat-footed ka. For me as 5'8", sobrang laking tulong yun pag nagbiyahe ka na malayo. Yun talaga ang target ko na bike. Okay, maliban dun sa BMW, isang option lang naman yung BMW pag sobrang laki ng pag may budget. Now ngayon, kaya ako sinabi na mukhang alanganin na akong bumili dahil dun sa camera na nakita ko sa Sony na gusto kong mag-upgrade. Yung isang camera ko kasi na A7R3, which is a 43 megapixel, okay siya, pero napansin ko kasi medyo mabagal yung focus niya. Now mas gusto ko yung A9 III version 3 kasi pang sports na talaga, saka mabilis mag-focus. Now ngayon kung mamitik ako sa Marilaki, walang mintis yun kahit isa, for sure. Ganun siya kagaling. Kaya ako siya nagdadalawang isip. Kasi naman pa, kapresyo nun yung Bristol. Alam niya ang presyo nun 300,000 plus. Ganun katindi ang presyo nun mga parts. And to think, ang megapixel nun 26 lang. Diba? So worth it ba siya bilhin? Yes, for me, kung if you're a photographer talaga and you doing it as for a business, yun talaga ang best solution mo or best option mo to buy for a camera kung mag-upgrade ka. Now ngayon, kung kung regular photographer ka lang, namimitik ka lang sa Marilaki or hindi mo ginagawa as negosyo, don't have to upgrade your camera. For me kasi kailangan ko mag-upgrade. Para at least hindi na ako mag-upgrade for the rest of my life. Parang ganun na lang. Alright, so dito na lang muna mga pals, no? Habang pupunta tayo sa event natin sa Fort Bonifacio. Let's see what will happen later. Basta enjoy lang muna tayo today, tapos after this, tendisitas na tayo. Para masama kayo sa vlog ngayong araw. Hi lang kayo! Hi! Hi kayo!
yung mga pagkain namin, mukhang masarap. Ito na akin, bahala kayo dyan. Tinadaan lang eh. Ito yung Every Nation Cafe. May mga larong-larong ganito na pangmayaman. Yan. Dati itong canteen ng Every Nation. Tapos ngayon, gumawa siyang parang meeting place. Yan, canteen yan dati. Tapos merong Bengo. Pwede kang mag-order dito ng food, automatic. A few moments later. Alright, tapos na rin yung ating meeting and Christmas party with the group of friends from church. Yeah, masaya. So, nagsuggest ako sa grupo namin, sa volunteer group na sa next volunteer session or volunteer recruitment dito sa church, I suggest na we could have a training for photographers na paano mag-shoot ng events, no? So nag-volunteer ako for them na ako yung magtuturo para talaga alam nila yung gagawin nila pag nasa events na. Kasi minsan may mga pastors kasi na ayaw nila yung mga angulo na ganyan, angulo na ganito, dapat ganyan, ganito, ganyan. Kasi syempre minsan ilalagay nila sa reels, mga ganon. So yung suggestion ko, it would be a good thing na mangyayari din sa isang photographer kasi mga parts, magagamit din nila yon sa actual events, no? Pag may mga corporate account. So pag mga actual events na ganyan, magagamit din nila yon. So kaya nag-volunteer ako kasi since sanay naman ako sa mga corporate accounts, corporate events, mga seminars, events. So I might as well ipasa ko na yung natutunan ko sa mga bagong photographers. So ayun. And also mga parts, I can also teach, no? Kung sino yung gusto sa inyo na gusto magpaturo ng paano gumamit ng flash. Again, pwede kong pumunta sa lugar nyo, basta as long na mag-gather lang kayo na at least 4 to 5 person na pwede kong turuan. So we could have a talk. Tapos kahit sa Jollibee lang or sa KFC, basta usap lang tayo ng something na or sa Starbucks. Usapan natin yung photography, kung paano mag-shoot ng events, turo ko sa inyo mga style na ginagawa ko. Pwede natin gawin yun mga parts. Kung gusto nyo lang magpaturo, kung gusto nyo matuto mga shots na kailangan sa isang event photographer na kagaya ko, para at least ma-apply nyo sa actual events. Tapos pwede nyo gamitin kung may mag-hire sa inyo as photographer sa isang corporate event. So yun lang mga parts, hanggang dito lang tayo, no? So thank you again for listening, and hopefully our next vlog makuha na natin yung ating hihiramin na Insta360 Ace Pro. Kung makuha natin yon, the better. Yeah, kasi sana mahiram natin yun mga parts para at least meron na tayong ma-review. Ang gusto kong i-review dun talaga is yung battery, no? Yung capability ng battery. So, hanggang dito lang mga parts. Salamat again, and see you on our next vlog. Thanks for supporting. Again, congratulations to DJ DLS Johnny sa kanyang bagong Insta360 Ace Pro na nainggit ako, Brad. Ikaw meron. Wala pa kasi yung pambili. Bye for now. Bye.